10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is Kyle! Subscribe now. What's up mga kids? So para sa segment na ito, bago natin simulan ang ating pag-uusapan ngayong araw, meron muna akong itatanong sa inyo. Ano nga ba ang nauna? Itlog o manok? The egg provides the canvas, but the chicken provides the color. I suppose the egg came first, but it needed a chicken to make it interesting. Which came first, the egg or the chicken? That's a good question. I think you got to look at the evolutionary cycle. All right, everyone, the answer is the egg. A reptile laid an egg that had the first chicken inside. The science is settled. Sigurado akong hati ang inyong opinion. Ang iba sa inyo ay sasabihin na una ang itlog sapagkat hindi magkakaroon ng manok kung walang itlog. Ang iba naman, sasabihin na una ang manok dahil hindi magkakaroon ng itlog kung walang manok. Pero, napansin niyo ba? Pareho ninyong sinusubukang ipaliwanag ang pinagmulan ng isang bagay. Gusto nating malaman kung saan nagsimula ang lahat. At hindi lang iyan ang tanong na matagal nang pinagdedebatehan. May isa pang tanong na mas malaga para sa atin bilang mga Pilipino. Gusto niyo bang malaman? Ito, saan nga ba nagmula ang lahing Pilipino? Salamat sa inyong kooperasyon para sagutin ang aking katanungan. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pinagmulan ng pinakamahalagang yaman na meron tayo. At ito ay ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Para mas maintindihan natin ang ating talakayan, atin munang alamin ang mga salitang makikita sa inyong screen. Ito ay ang pandarayuhan o imigrasyon at aalamin natin ito gamit ang context clues. Magaling! At para mas maintindihan ninyo, ito ang ibig sabihin ng ating talasalitaan. Pero, bakit nga ba mahalagang pag-aralan ito? Ito ay dahil kahit magkaiba man ang pinanggalingan natin at kulay o paniniwala dito sa Mindanao, iisa tayo. Tayo ay mga Pilipino at parte tayo ng ating kasaysayan. At para sa kaalaman nating lahat, narito ang mga teorya
at alamat ng pinagmulan ng lahing Pilipino. Sisimulan natin ito sa mga agham o teorya. Una sa listahan ay ang teoryang Austronesiano. Ayon kay Peter Bellwood, nagmula sa Timog China at Taiwan ang mga Austronesiano. Dumating sila noong 5,000 bago si Kristo at sila ang naging pangunahing pinagmulan ng mga wika at kultura ng Pilipinas. Ang Austronesiano ay madalawang uri. Ito ay ang mula sa Taiwan at mula sa Sundaland. Makikita sa mapa ang rutang tinahak ng mga Austronesiano mula Taiwan patungo sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Bukod dito, dumating rin sa Pasipiko at Madagascar. Pinapakita nito kung paano unti-unting kumalat ang kanilang wika, kultura at pamumuhay. Wow. Ang isa pang uri ng mga Austronesiano ay ang mga taong nagmula sa Sundaland na pinaniniwalaang lumipat sa Pilipinas dahil nabura ang kanilang lupain dulot ng pagkatunaw ng yelo mula sa panahon ng yelo o Ice Age. Makikita rin sa mapang ito ang lupain na nabura sa paglipas ng panahon dulot ng pagkatunaw ng yelo. Ito rin ay isang ebidensya na sumusuporta na totoo ang land bridge theory. Habang lumilipat sila, dala nila ang kanilang wika na kung saan ito ang dahilan kung mayroon tayong iba't ibang dialekto. Kaalaman naman na kung saan ito ay nakakaapekto sa kultura o paraan ng pamumuhay na naging pundasyon ng mga Austronesiano at maging mga Pilipino sa kasalukuyang panahon. Dahil sa pagkakahiwalay ng mga taong Austronesiano, ito ang dahilan kung bakit mayroong iba't ibang dialekto ang ating bansa. Sa madaling salita, wika o dialekto ang naging batayan o ebidensya ng teoryang ito. Makikita rin sa mapang ito ang pinanggalingan ng iba't ibang mga Austronesiano. Ang mga iba't ibang kulay ay nagre-representa sa kanilang wika, kultura na dala-dala nila sa kanilang pandarayuhan o imigrasyon papuntang Pilipinas. Okay. Pangalawa sa listahan ay ang teoryang core population na kung saan sinabi ni Felipe Jocano na walang tiyak na migrasyon o pandarayuhan na naganap sa Pilipinas. Sa halip, dahan-dahan ang pag-unlad ng mga tao sa loob ng mahabang panahon. Ayon din sa kanya, nahahati sa 4 na panahon ang teoryang ito. Una ay ang formative, kasunod ang incipient, emergent, at barangani. Oh, really? Sa panahon ng pagsisimula o formative period, nagsimulang mabuo ang mga pamayanan sa Timog Silangang Asya. Dito rin nagsimula ang paghubog ng kanilang kultura at paraan ng pamumuhay. Sa incipient period, umunlad ang pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda, at paggawa ng mga kasangkapan. Nagsimula rin silang makipagkalakalan sa ibang pangkat. Sa panahon namang ito ang pag-usbong ng mga bagong pagtuklas ng mga teknolohiya na ginagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, tulad lamang ng mga sandata, pamamahay at iba pa. Tinagurian din ang panahong ito na Stone Age. At ayon sa mga iilang historiador, bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol, ang Pilipinas ay isa ng islang sibilisado. At ayon sa aking opinyon, ang panahon na naabutan ng mga Espanyol ay ang panahon ng Baranganic period, na kung saan nabuo ang mga barangay na pinamumunuan ng isang dato.
mas naging organisado ito at mas umunlad ang kalakalan at ugnayan sa mga tao. At para sa interes ng lahat, ito ang iilan sa mga ebidensya ng teoryang ito. Okay. Pangatlo at panghuli sa listahan ng mga teorya ay ang Nusantal Theory ni Wilhelm Solheim II. Ang mga taong Nusantaw ay tinaguriang mandaragat. Ang teoryang ito ay sumusuporta rin sa teoryang core population na kung saan ipinapaniwanag kung paano kumalat ang kultura at teknolohiya ng mga taong iyon sa pamamagitan ng paglalayag at pakikipagkalakalan. Bukod sa palitan ng produkto, palitan ng kaalaman at pag-aasawa or intermarriage ang isa pa sa mga tinitignang anggulo kung bakit kumalat ang kanilang kultura. Wow. O ano, nagulat ba kayo sa mga teorya ng ating pinagmulan? Kung oo, pwede mong i-like ang videong ito. Pero sa ngayon mga bata, gusto ko munang sagutin ninyo ang tanong na ito gamit ang comment section. Ngayon naman ay aalamin natin ang mga kaalamang bayan na may kinalaman sa ating pinagmulan. Bago nabuo ang mga teoryang pangkasaysayan, may mga alamat na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng tao. Hindi lamang ito mga katang-isip na kwento, kundi bahagi ng ating kaalamang bayan na nilikha upang magpaliwanag ng mga bagay na hindi pa noon maunawaan at upang maipasa ang mahahalagang aral at pagpapahalaga sa bawat henerasyon. Tulad lamang ng alamat ng malakas at maganda. Ang unang lalaki at babae ay lumabas mula sa isang kawayan na sumisimbolo sa paniniwala ng ating mga ninuno tungkol sa pinagmulan ng tao at nagtuturo ng pagpapahalaga sa pagkakaisa, pamilya at paggalang sa buhay. Sa Cordillera naman, pinaniniwalaan na si Lumawig ang lumikha ng mga tao at nagbigay sa kanila ng iba't ibang wika. Pinapakita ng alamat na ito ang mayamang kultura ng mga katutubo at pagpapahalaga nila sa pagkakaiba-iba ng mga tao. Wow. At ngayon alam na ninyo ang mga teorya at kaalamang bayan ng ating pinagmulan. Ngayon naman gusto kong ibahagi ninyo kung paano ninyo ipagmamalaki ang iyong sarili bilang Pilipino.
At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kung may nais kayong mga katanungan, maaari niyo lang gamitin ang comment section. Wow.